Ayun, so welcome back po dito sa Indika at Toy TV Sports. Well, ito po ang ating topic. Nandiyan naman na ito pong si Coach Tim Cone naging excited na hawakan itong si Troy Rosario. So Troy Rosario pa rin na ating pag-uusapan. Sabi ko sa inyo, countdown po ito, no? Bago ang kanilang unang laban. Ayan. At ilang mga pa-shoutout at iba pang mga updates dyan sa PBA, okay? So bago po yan, bago tayo magsimula, mag-subscribe na po kayo, no? Habang di pa po tayo nagsisimula. Mabilis lang po yan, no? Ano lang yan, isang click lang. Mamili na kayo dyan. Okay, so yun na nga po. Ang mismo galing kay Coach Tim ko. Nakikita ko na po ito na binablog ng ibang mga vloggers. Pero sabi ko nga sa inyo, mahuhuli po ako dahil gusto ko munang malaman o makumpirma galing po mismo sa pinag-uusapang tao. At yan po ay si Coach Tim Cone. At yan po ay ating napanood ang kanyang panayam sa programa po ng dating commissioner ng PBA na si Noli Ayala dyan sa Power and Play. Okay? So dyan po natin na-scoop yan. At di lang po yan, may mga impormasyon pa po dyan kung saan ang dahilan kung bakit etong si Sistan ay nawala na sa Barangay Ginebra, di po ba? So separate content po natin ihimayin yan. Or ito naman po hindi pagbabalita. May mga ngantyaw na naman dyan, luma na yan. Yes, definitely, luma na yan. Ang akin, kinokomentahan lamang po natin yung pong panayam na yan. Okay? Lusot. Okay. So, yun na nga. Kasi nga, gusto ko confirm. Gusto ko sa mismong source. At sinabi nga po mismo ni Coach Tim Cone na talagang it's fun talaga to handle ito pong ganitong klase ng talent. Yan po yung ating sinasabi din sa mga nakaraang content natin, di po ba? Kasi may mga nagtatanong pong subscribers, iisa lang si Troy, magaling ba si Troy? Anong impact niyan sa Ginebra? So, yun. Nagkatugba kami ni Coach Tim Cone na yung skill set po talaga ng tao. Okay? Kasi nga, iba po ang skill set ng Troy Rosario at yung average niya po, di ba? Going into Barangay, 16 to 18 points, di po ba? So, hindi po yan ang average ng dalawang big man na nadagdag sa Barangay, di po ba? So, kumbaga, mapupunan niya yung pagkawala ni Stan Hardinger na ilang konferensya din po na naglaro sa Barangay, di po ba? Napunan naman yan kahit papaano ni Japet, pero iba pa rin po, yung mismong may physical na pupunan yan kasi si Japet isa lang di po ba? Yun po naging nangyari. Yes, lumakas po yung depensa natin at ang opensa sa pagdating ni Holt at neto ni Aparientos, pero yung presence po sa ilalim ang napansin natin na talagang nagkulang at ito na nga po magpupunan at excited nga si Coach Tim Cone, di ba? It's fun nga, di ba? So bago po sila magkita nung Monday, nabanggit niya, Monday sila magsisimula dyan. So, tapos na. Ano bang petsa ngayon? Thursday na dyan sa Pilipinas, di po ba? O gabi na, magpa-Friday na nga. Huli ka na naman, Brad. Oo, huli. Pero komento to, hindi to balita. Okay? Gusto ko kasi galing sa kanya. So, yun na nga. Ang si Nash na naman. Si Olsen Racela po, siya ang nag-i-integrate habang wala pa si Tim Cone, okay, sa practice. So, yun na nga, nabanggit na nagpa-practice na itong si Troy at si Nash Racela ang nag-i-integrate po ng triangle offense dito po kay Troy Rosario. Okay, so smooth na yan. Pag hinawakan na mismo ni Al Francis ni Coach Tim Cone. Dami pumapasok sa isip ko. So, yun po. At excited nga po siya. At excited din po tayo, gaano siya makaka-fit dito sa sistema. At nakita naman po natin na yung mga hinandle pong sentro ng Coach Tim Cone, di ba? Nakasunod naman, di po ba? Yun nga lang, may istorya pala kay Stan Hardinger sa susunod na content po natin yung pag-uusapan. Okay? So, yun po, At aabangan din po natin yan. Ilang araw na lang po, Okay. So, shoutout na po tayo. Mabilis ang shoutout po tayo, para po mapag-usapan ang ilan sa mga komento nyo, guys. Dahil kayo po yung nagkomento dito po sa nakaraang content natin, Sa, dito po, gabi lang yan. At ano itong mga komento na ito? Basahin na po natin.
Dito po kay Andres Alontason, no? Shoutout po, idol, good luck sa debut game ng Ginebra. Gusto ko makita yung magandang execution ng Gin Kings. Ayan. Ganon din po dito kay Saturnino Lapus. Aba, bago ah. Babalik po ba si Slaughter sa Ginebra? Hindi po. Hindi po babalik si Slaughter at hindi po natin alam kung saan siya susunod na maglalaro. Kung siya po ba'y magsusuit up again dyan sa Manila, no? Dyan sa liga na kanyang pinaglalaroan or napaglaruan. So, wala po tayong update. Ang sigurado, wala siya sa barangay, okay? Ganun din po kay Minerva Java, no? Hello po sir, stay healthy and safe po. Ay, salamat po ma'am, no? At Ginebra pa rin, sabi niya. Or Ginebra Gin Kings, ganyan. Kay Sir Ray Nyengasca Senior na wala pong mintis, okay? Para itong si ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis, ha? Kakapanood natin, nakabisado na natin. Abante. Okay, good day boss. Mikey Williams, hindi na kailangan. Isa pang big man ang kailangan dahil para sa nalalapit na pagre-retiro ni Japet. Well, pinaghahandaan na po yan, no? Malamang kung naisip niyo po yan, abay naisip na yan ni Coach Francis Chua na advance din po talagang mag-isip. Piruin mo, bata pa lang, i-scoutin na nila para po dyan sa Gilas Junior, di po ba? Or Gilas Youth. Okay? So, naisip na po yan. Rinaldo Babayson. Problema nga sa kanila, maluwag sila dumipensa. Totoo naman po yan. No? Totoo yan. Pero hihigpitan na po yan. Sigurado po. Babanggit po yan ni Coach Tim Con, di ba? Yung komento niya about Eastern sa dalawang sunod na pagkapanalo nito, yung depensa po talaga. Okay? So, malaki po ang pagbabago niyan. Makikita natin this coming Commissioner's Cup, okay? Ito po si Adrian Legado, nagtataka yung iba kung papalag daw Ginebra. Yun nga, last conference, wala si Troy, walang Malonzo, nakapalag kasi, nakapasok pa sa finals. Paano pa kaya nandyan na sila? Di palag na sila. Tama po kayo dyan, palag-palag talaga sila, no? Tama po kayo dyan, sir. Dito po kay Jimmy Sumangi, no? Good day yan po, pa-shoutout po kay Sir Jimmy Sumangi. Ayan, bago po, no? Kay Joseph Del Rosario, ayan, shoutout po, no? Kay Sir Joseph Del Rosario, ayan. Ito po kay Ramil Gonzaga, makakalaro po ba si Paul Garcia pag nagretiro na si Tenorio? Well, alam nyo po, imposibleng hindi exploit yung talent na Paul Garcia na yan. For sure. Sometime meron yan, no? Meron po yan. So, malalaman natin ito pong pagbubukas ng Commissioner's Cup, okay? Tandaan nyo po, kapag may umaalis, may nabubuksan po ng pinto sa iba, no? Okay? Rolando Bangit, Cubs, hindi na kailangan si Mikey Williams. Okay na lineup ng Ginebra. Dapat si Paul Garcia kasama sa lineup. Giveaway CLA. Yan po sabi ni Sir. At yun din po ni Lope Bucalos. Ang tagal po issue about William. Kung talagang gusto maglaro yan dito, Bibi, bumalik na po yan, diba? Ano po yan? Yun nga po ating sinasabi, Sir. Nasabi ko sa inyo, yan pong Mikey Williams issue na yan, patuloy po yung lalantakan. Dahil po mahina ang views ngayon. Tinapik natin kasi nga kalat po Kaya sabi ko naman sa inyo, gusto kong sagipin ang ibang mga fans ng barangay kung paano nila nakiklickbait ang ating mga kabarangay na si Williams daw ay nasa Ginebra, no? Ngayon po, sinasabi ko sa inyo na wala talaga. It's fake news po. At is stupid, no, na makikipag-transaction ka sa player na hindi naman nakakausap, no. Di po ba? Sabi nga po ni Jolas, walang agent So how can you transact to this kind of person? Di po ba? So although tapos naman ang kanyang obligasyon sa TNT, di ba, yung kontrata niya natapos na, di ba? So pero yung rights nasa TNT pa. Yun lang naman ang pinag-uusapan dito Ngayon wala pong team na lalabas ng asset, di po ba? Ano po ba ibig sabihin na asset? Yung trading material or drops or players na pwede nilang ipalit sa rights dito kung walang kasiguruhan, di po ba? Kaya nga tinabla na mismo ni ng commissioner or ng governor ng Converge, di po ba? So yun lamang po guys ang ating napag-usapan at ako po yung nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa pag-iiwan nyo po ng
komento at like. Salamat po. At magkita-kita po tayo sa mga susunod na video content. Dito lamang po sa The Enrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.